Alright, this is Charles. Magandang gabi po sa inyong lahat. Season. Pasimula pa lang ng season. Rainy season to eh. Anyway, nandito po tayo ngayon sa Distrito 4. Again and again. Laging Distrito 4. Bakit? Kasi sila laging available time. May available time. Yung the rest kasi na yung mga ibang distrito medyo busy. Oh, so ngayong gabi na pagbigyan tayo ni Doc. Oh. Ano talaga tawag sa'yo, Doc? Yung mga palaya mo, Doc? Kuya Doc. Kuya Doc. Oh. Ayun, magandang gabi mga kaibigan. Again, ito po yung ating Your Miss Choice profile sa Distrito 4. Ayun, kasama natin si Kuya Doc Francis Almeron. Ito, hindi... Fresh ba si Doc sa politics? Sa public service? Yes. Fresh. First time. Ano kaya amoy ng fresh ng public service? Public servant, no? Yung fresh. Oh. So, Doc, good evening and thank you for the time na ibigay niyo sa amin. Sa akin. Actually, ako na pala ngayon nandito. Good evening sa'yo. At sobrang busy ni Doc sa dami niyang ginagawa. Araw-araw, meron pa bingo, may libreng clinic, yung tuli, tapos na yung tuli, no? Tapos na yung tuli. So, medical mission. Medical mission. Tsaka kasama pa yung... Minsan nasusumba ka pa, Doc? Yes. Oo, kasama yung mga paborito ni Yorme. Ito ang ating mga lolo at lola. Oo, sana all nga, di ba? Sana all. So, ang unang tanong natin kay Doc, diretsahan na, bakbakan na. Doc, sino ka ba talaga? Okay. Ako po ay isang doktor dito sa ating distrito. Tubong Isabela, Purong Ilocano. Ako po ay nakapag-asawa dito. Lehitimong taga Sampaloc, isa rin pong doktora. Ganun din, nandito ako mula noon, halos 20 years na po kami nagpa-practice, kami mag-asawa dito. Kaya meron po kaming 3 anak, 2 lalaki, 1 babae. Yun po si Kuya Doc. Nag-elementary ako po sa Isabela, Rojas, Isabela. High school doon din po. Until nung kalagitnaan ng 3rd year high school, dito na po ako sa Mapua Institute of Technology High School. Then, pre-medicine po ako sa FEU hanggang proper medicine. Doon na po ako nagtapos bilang isang doktor, no? Doctor of Medicine. Si Kuya Doc, actually hindi mo siya makikita sa social media. Way before. Kasi, hindi naman siya mahihain. Hindi siya mahihain. Pero siguro, hindi niya ng trip yung social media. Pero gumagawa siya ng maraming programa. Especially sa mga health, di ba? So, Doc, paano ba nagsimula tong pagtutulong mo sa ating mga kababayan? Especially dito sa Distrito 4. Nagsimula po ito, actually, di ba, sa tagal naman nagpa-practice bilang mag-asawa, nag-umpisa ko ito yung pagtulong natin sa ating kababayan after ng pandemya o during the pandemya. Doon nag-start yung pagtulong natin na talaga namang ang mga tao that time ay kapos na kapos, walang matakbuhan, napakahirap, no? Lalo na doon sa medisina, walang trabaho, paano sila bumili ng mga gamot. Doon po nag-umpisa talaga yung aking pagtulong sa aking kapwa. Although ginagawa na ho namin mag-asawa, tumulong sa mga tao kahit as a private physician. Siyempre, alam naman namin minsan kung talagang walang-wala ang isang pasyente, natutulungan naman namin mabigyan ng mga libreng konsulta at mga libreng gamot. Yun po yun. Doon po nag-umpisa talaga. So hindi siya hindi siya fresh. No. Kasi public service na ito eh. Yes, helping people for free is a public service, which is, Doc, kumikita ka ba? Marami naman na tayong mga private patient. Of course, kahit paano naman, at least, no, hindi naman tayo nagkukulang. At 2 naman kami mag-asawa. Actually, ang nangyayari po kasi, bilang ako, minsan, yung kabilang namin, sa public service, yung kabila, as a private, private na practice namin. Parang gusto ko mag-doctor din. Mag-aasawa din ako ng doktora para may isa libre, isa may bayad. At least, di ba, hindi talo, di ba? Parang si Doc Willie Ong. You remember, you heard Dr. Willie Ong, di ba? Ganun yung ginagawa nila. Professor namin yun. Wow! So, anong masasabi mo dahil sa sitwasyon ni Doc Willie Ong sa ngayon? Yung sitwasyon niya ngayon, siyempre, alam mo,
sabi ko nga, hindi naman porke doktor tayo, no? Ang mga pagkakasakit, ibig sabihin yung sitwasyon na ngayon, lahat naman pwede magkaroon ng ganong sakit, no? Yung katulad nun sa kanya ngayon. Yung pinagdadaanan niya, katulad nun, napakadami na rin po siyang natulungan ng mga pasyente nung araw, pero despite all, minsan hindi mo malalaman mangyayari din para sa iyo yun. Although, siyempre, iba naman yung status niya ngayon, yung sa pagpapagamot niya, kahit paano, kaya-kaya niya magpagamot, pero yung sitwasyon niya, yung sa health niya ngayon, sa tingin ko, ano naman, na ano niya. Kasi ang daming mga tao, ang daming tao kasi nasasabi na pag doctor ka, bakit doctor ka, dapat alaga mo yung sarili. Diba? Pero, I remind everyone, no, na tao lang tayo. May mga bagay talaga na hindi natin in-expect. Kahit si Superman nga humihina, di ba? Ano pa kaya si Batman? Ano pa kaya si Batman? Ganoon din, di ba? Ano pa kaya yung doktor, di ba? Si Yorme nga humihina eh. Yorme na yan. Pero siyempre, tao lang. Correct lang natin sa mga viewers natin, no? Kasi lagi sinasabi, pag doktor, dapat alaga yung sarili, dapat hindi nagkakasakit. Kasi alam nila paano gamutin yung sarili. Hindi man po robot sila, tao lang sila. So, Doc, ito, Doc. Bakit mo naisipan pumasok sa public service na pwede ka namang gumawa, pwede mo namang gawin na hindi ka sumasama sa politics o magiging public servant? Yan ang common na tanong sa akin. Pero lagi kong sinasagot sa kanila na bilang isang pribadong doktor ay talagang nakita ko sa bawat pasyente at kanilang mga pamilya ang hirap pag nagkakasakit, no? So, although nakakatulong na tayo sa kanila ngayon, pero kulang na kulang pa rin. Wala naman talaga sa budget nila ang pagkakasakit. So, na-realize ko sa pagiging isang opisyal na public servant, no? Katulad nun, yung pagtakbo na bilang isang konsehal, ay mapapalawak ko pa ang programa sa tulong ng sa gobyerno. Yung programa na pwede kong i-apply para sa mga tao, para mas madami pa tayong matutulungan. At hindi lang yon, sabi ko nga, mga community services, no, na hindi lang medical, no, para sa programa sa ating mga senior at sa ating mga kabataan, no. So, yun. Kaya, yun ang nagtulak sa akin, lalo-lalo na, no, after the pandemya, na talagang iba pa rin, no, na pag-opisyal na public servant ka, nagagamit mo yung posisyon mo para makahingi ng tulong, no, sa gobyerno na sa tingin ko naman ay meron talaga na pwede nilang itulong sa pamamagitan ko. Yun po. So, Doc, if ikay papalarin, magiging konsehal sa lungsod ng Maynila, pinakaunang goal mo na gagawin? Uniqueness siguro, parang sa tingin ko, kung halimbawa tayo pagpalain pa rin, siyempre sa tingin ko related pa rin sa health, no? This time nga lang, yung makakagawa tayo na, which is ang primary naman talaga trabaho ng isang konsehal ay gumawa ng batas. So, yung mga ordinansa pa na pwedeng makatulong sa ating mga kababayan, health nila, yung mga diagnostic test, medical, tapos siguro sa mga siyempre hindi ko pa kasi masyadong alam kung ano talaga ang iba pang mga public na so coming soon kung ano yung talagang pwedeng gawin, no, ng isang konsehal na mga programa na makakabenepisyo sa mga nasasakupan natin. Sa dami ng hospital sa Manila at merong pinagawang maganda si Yorme Isko sa lungsod ng Manila, doon mismo sa hospital ng Manila 2.0 na hospital, kompleto sa gamit. So, Doc, bilang konsehal, ano pang kaya mo bang i-implement? Kasi meron doon libre x-ray, may mga basta mga magandang machine, yung mga mamahaling machine, sabi ni Yorme, sa totoo ngayon, honestly, no, tenga daw yun. Yes, pero ano yun parang state of the art. Masasabi mo doon, kung ikaw ang pagbibigyan ng pagkakataon na hahawakan mo yung hospital ng Manila, o ikaw yung magiging director, for example, so anong gagawin mo? Yung gagawin ko siguro, unang-una, titignan ko, no? Titignan ko muna kung ano talaga ang meron, no, sa hospital na yon, dahil siyempre mahirap din magsalita
no? Kasi maraming akong pasyente na experience na binibigyan ko ng mga request na ganito. Pagdating nila sa hospital, babalik sa akin, Dok, wala daw ito, wala daw yan. So ikaw nagugulat ka rin? Yes, nagugulat ako. So wala naman akong karapatan magtanong sa hospital, tatawagan sa tanungin ko, bakit wala po ba kayong ganito ganyan? Maraming mga sitwasyon na gano'n. Ito pero biro. Pero ang isa pang masasabi ko dyan, pero minsan nagugulat ako, may mga pasyente na nakikita ko, biglang may resulta. Nakikita ko sa kanila yung resulta na, ba't sabi mo nung isang pasyente ko, wala daw ganitong resulta? Ay wala daw silang ganitong test, pero bakit kayo nakakagawa ganito? Tapos minsan sinasabi ng isang pasyente, ay, kaibigan ko po yung kaibigan ko po yung taga doon, biglang mga ganito. Sana all friends. So, yung mga ganon. So palakasan system. Palakasan system. Yan, ang isang mga pwedeng nakikita ko na problem sa ngayon. So sa health slide, yung palakasan system na yan, do you think okay pa ba yan? Kasi siyempre, paano kung di ka malakas? Paano naman? Yun nga. Kaya gusto ko, pag ako naging pagpalain tayo, pagkaroon ng isang common rules o lahat, no? Na pantay-pantay talaga lahat. Mag-a-access kahit sino, lahat, basta kung sino yung nangangailangan. Tapos, isa pa, yung resulta. Yan ang pinaka-problem natin ngayon. Ang pasyente, lumalala ang kondisyon. Minsan nga, pupunta sa mga health center, katulad nung pag na may nadadiagnose akong mga TB. Pero mo, ang nangyayari, may ang daming inaantay na mga resulta. Minsan naabot na isang buwan na. Wala pang resulta. Samantalang obvious naman ang problema na ito yan, ganyan to, ganyan. Inaantay yung mga resulta na obvious naman na pwede mo namang gamutin agad. So nagtitili lalo. Dapat mabilis ang kilos. Mabilis ang kilos. Isa yan sa mga nagiging problema natin. Tsaka yung mga doktor, siyempre pare-pareho naman tayong mga doktor. Alam naman natin yung efficiency, no, ng mga doktor. Yun talaga ang isa nating dapat na makita. So ito nakikita kong problem sa Pilipinas. Although hindi naman ito bago. Yeah. Kasi marami tayong mga doctors, nurses, mga physicians, mga nakafocus sa health, diba? Na hindi na masyadong nagpa-practice kasi after they have a little bit experience, they transfer sa ibang bansa to find a bigger salary to fulfill the dreams. So, Doc, anong magiging komento mo about sa nangyayari sa ganyang mga sistema sa ngayon? Go more on the salary. Yun eh. Kailangan pag-focusan ng national government. Yes. Isa yun sa mga focus dapat natin, no? About salary ng mga health workers natin. Yan lang naman ang madalas, no? Kasi actually, marami akong kaibigan na nagsasabing ganun nga, no? Na talagang yun ang isang mga problema nila. So ikaw, Doc, hindi ka na-attempt na mag-abroad to change? Hindi naman, no? Even though may mga kaibigan ka doon sabi, "Uy, Doc, malaki kita dito." Yeah. Even though, no? Talagang hindi naman ko na yun. Minahal mo talaga yung profession. So, number one, kailangan yung mga clinic natin, ano ba dapat ang meron sa clinic natin? Siyempre, mga basic, no? Sa mga clinic natin, basic na first aid, katulad ng mga, siyempre, oxygen, yung kung ano yung... lagi wala daw, Doc, eh. Siguro, ibig ko sabihin, pagka, halimbawa, pagpalain tayo. Hindi, sa ngayon kasi, sitwasyon ngayon, ganun yung nangyayari. So, if ikaw bibigyan ng pagkakataon, Doc, anong unang gagawin mo sa mga clinics? Yun, siyempre, kailangan makita ko, no? Kung ano yung mga talagang sitwasyon, kung ano yung mga kulang, no? Sa bilang doktor, alam naman natin yun, kung ano yung mga basic services, no? As a doktor na dapat na nandun, no? Sa mga health center. At saka, siyempre, about kung mga sistema ba, na minsan katulad ngayon, na nagbago, no? Na mga hinaing ng mga tao, actually, hindi naman dahil sa nakikita ko o kinokomment ko lang to,
base sa mga pasyenteng na nakakausap ko, halimbawa online, yun mo ang bahay nila, nandyan lang sa tabi, tapos tatawid lang na ganyan, na dapat check up na dapat, kailangan online pa. Yung mga sistemang gano'n. So, pinahirap. Yung delay. Pagka may mga delay sa, lalo, medical yan So, pag may mga delay sa mga ganyan, yun ang mga dapat maiwasan at dapat nating matutukan. So, Doc, sabi mo nga, Doc, every time, di ba, may events kayo, may program kayo. So, pag nalaman ng free, so dumadami yung tao. Yes, of course. Kasi sabi mo nga last time sa akin, yung isang event nyo na umabot ata kayo na 800. A day lang yun, ha? Isang araw lang. Isang araw lang, Doc. 6 hours, 8 hours. Although marami kami mga doktor kasi, no? So, ito kasi nakikita ko, Doc, no? Parang natutuwa ako sa ginagawa mo. Bakit kaya mong solusyonan yung ganyang karami? Hindi naman nagbubuhat ng bangko, no? Kaya mong solusyonan yung mga ganyang kadami na although hindi kapat naman kayo ganong kalaki, pero may mga hospitals tayo, minsan kukonti nga lang, nagreklamo na sila, pero sa inyo, hindi ko narinig yun sa inyo. Parang natutuwa pa kayo sa ginagawa niyo. Yes. Paano nga ba naging your Miss Choice si Kuya Doc Francis Almeron? Actually, sa common friends. No? Common friends. At ang ninong ko, ang ninong namin ay nasa public service din po, no? Matagal na rin pong konsehal. So your Miss Choice din? Your main din siya? Yes. Your Miss Choice din? Siguro, yun, common friend. So, paano ko ba ipapaliwanag ito? Pwede naman, it's okay. It's okay. You tell the name. It's okay. It's open naman eh. Actually, ito, dati kasi, bago kami mag-umpisa, actually, hindi pa namin alam na tatakbo si Yorme. So, kami, ng aking ninong, no? Pwede ko mong mentionin. Sure. No problem. Si Tommy Wadney, lumapit, nung bago kami tumakbo noon, sa kanya kami unang lumapit. So, ito yung tatay ni Attorney lumapit kami sa kanya. Doon kami unang lumapit na plano ko talagang tumakbo bilang komisyonal dito sa ating distrito. So, sabi niya, sige, kung ganito, pwede naman tayo. No? So, matagal na plano to? Matagal na? Actually, 2 years lang. Oh, sige, alam na rin niya. Dalawa kami nag-decide. At saka wala na. Parang naka-frowning face ata. So, okay. Go on tayo, Doc. So, bakit nga ba naging your Mister? So, nakausap ka ni Boss Waldy. Ito ko. Tapos, sabi niya, basta ganito about services na gusto kong tumulong sa tao, magbibigay ng serbisyo, ganyan. Tapos, basta common friend lang na paano ba kayo papaliwanag yun? Nag-synchronize siguro. Nag-synchronize. Yung ideas and mga ginagawa. Basta mula nung nagsabi si Yorme na nagsabi na na tumakbo si Yorme. Pero balita ko binigla ka daw. Natatakbo si Yorme. Hindi nyo alam. Yes. Hindi namin alam. So ano nangyari nun, Doc? Ito na, maripisa na to. Oo. Kakalaman na. Nung biglang nagsabi siya, yung ninong namin, nagsabi siya na, yun nga, tatakbo si Yorme, tapos parang i-recommenda, paano ba? Recommended. I-recommenda ako, paano ba yan? Maging talagang initially, ang plano namin, nung time na si Yorme, na tatakbo na talaga siya, siyempre, gusto kong mapasama sa kanya. Nakiusap din po ako. Walang ganong sitwasyon nung namin. So, independent talaga? Naging independent. Matapang si Doc. Talagang diretsahan mo kasi independent. Oo, iba din. Oo. Time na nakapag-decide na si Yorme na tatakbo siya, actually, nakapag-decide na kami talaga na kukunin kami o hindi, talagang tatakbo ako bilang independent sana. Kaya lang, sabi ko, kung may pagkakataon na mapasama ako sa kanya, siyempre, mas maganda. Masasabihin to. Go, no problem. Just
Be free. Oo. Hindi. Mas maganda kung... Pwede ka masalita. Hindi, kasi ang ano kasi namin is, independent kami initially. Talagang yun, wala naman kasi kami idea na si Yorme. So, all that throughout na nagsa-service kami, ang kasama namin si Attorney Wardy and yung kanyang anak si Attorney Lady. So talagang kami po talaga yung nagtandem noon. Okay. So nung si Lady, di pa niya alam na tatakbo dito po. Wala talaga kaming alam. We were parang kept in the dark. So wala kaming alam. So we just continue for 2 years yung ginagawa namin. May sarili kami, may sarili sila attorney, sometimes magkasama kami. So continuous lang kasi service naman ang gusto namin. And then dumating yung time na ito na, pumuputok na yung mga kung sino yung tatakbong mayor. So ang sabi namin, sige, mag-independent na lang tayo. Kasi we've given the choices, so sabi namin independent na lang tayo, better that way. Then biglang nagsabi yung ninong namin na sure na tatakbo si Yorme. So ang feeling namin mag-asawa, there's no better choice agad-agad kay Yorme. So common friend, hindi naman nakiusap, yes, na magpatulong na sana makalapit din kami, gano'n. Then hold and behold talaga naman, napagbigyan na. Easy, hindi ganun kahirap po sa Yorme. Hindi, napakabait po. Sobrang dali na lapitan. And then you can feel talaga yung sense of leadership. First meeting pa lang. Now you talk, Doc. Hindi namin alam na tatakbo po si Yorme. So wala po kami talagang plano kung kanino kami sasama balang araw. Basta sa amin lang, tuloy-tuloy ang services. At kung malapit na, kung ano man ang mangyari, katulad nun, biglang nagdeklara si Yorme, siyempre, hanggang kami, with common friends, siyempre, nag-apply din kami, no? Kumbaga, nag-ask din po kami ng tulong kung paano kami, no, mapapasama kay Yorme talaga. So, pero wardrobe siya, nag-aayos sa mga damit. Naayos yung mga damit namin. Tapos after mag-take, titingnan muna niya kung okay na, ganito. So hindi siya leader? Tatay? Tatay. So nakakita ko. Tatay. So, Doc, ano pa? Tell me more about the feeling, the story, ngayon, hanggang sa kasalukuyan na nangyayari. Lalo ngayon, halimbawa, nagpupunta kami sa mga event place, sa mga iba't ibang lugar. Pag nakita, Yorme's Choice, Yorme's Choice ka pala. So, ano yung effect sa pangalan mo? Napakaganda, alam mo yun, sa mga tao, no? Napakalakas ng dating. Nung nagsisimula ka, Doc, yung pag-cheer ba ng tao o pagpansin sa'yo ng tao, same ba o may difference? Siyempre, may difference talaga. Lalong-lalo na ngayon, ang mga pasyente ko, pag nagsasabi, Dok, kay Yorme ka pala. Alam mo ba, sa totoo lang, malakas ka na dati, pero mas lumakas ka pa ngayon. Mas lumaki pa ang chance mo lalo ngayon, dahil kay Isko ka pala, kay Yorme ka pala. Wow. Sa totoo lang, no? Yun ang bukang bibig ng mga tao ngayon. So ano po nararamdaman ninyo, Dok? Ang sarap, di ba? Para bang dati, kahit paano, nararamdaman ko yung tanggap ng tao sa akin pag umiikot ako as Kuya Doc lang. So, normal Kuya Doc, yung naglalakad ka sa kalsada. Ano yung difference? Malaki, sobra. Yun nga, sabi ko, nung as a normal na Kuya Doc, nakikilala ako dahil halos sa tagal ko nagpa-practice dito, halos napakadami na namin pasyente. Kung hindi lang ako, kahit si doktora, kilala naman ako kahit paano. Pero, nung difference, nung pagdating kay Yorme, mas parang nadagdagan pa yung yung popularidad. Pero parang napapaisip ako. Kasi di ba, nakikilala si Doc, di ba? Baka bigla Doc, nagkaharap kayo. Doc, sumasakit yung katawan ko, Doc. Doc, masama pakiramdam ko. Baka sa highway kaya, Doc, magpa-check up niyan, hindi na sa clinic mo. Kasi ang tao, di ba? Papunta ka ng palengke. Posible. So, lagi kayo dalang stethoscope niyan. Yes. Actually, sabi ko nga, everyday, kasama dun sa sinasabi ko lagi, nag-home visit ako sa mga bedridden patients. Lalo-lalo sa may sakit na, yun nga, wala nang kakayahan na magpunta sa mga clinic o sa mga hospital.
So, pero So, Doc, ang nangyayari, dala-dala ko lagi ang aking bag. So, ito yun yung bag. Stethoscope, may gamot dyan. Ipakita natin yung bag. Mga common. Hawakan mo, Doc. Karugtong ng buhay mo, Doc, yan eh. So, ayan, kompleto yan. No? May mga medicine. Okay. Masarap pala maging kapitbahay ito. Konting sakit. kahit saan ako dyan, pa nagmamotor, pupunta sa... Dala mo yan, Doc? Dala namin. Pupunta sa mga buron minsan. Yes. Yeah. At tapos biglang may sakit si ganito, ganyan. Doon, kahit sa street. Doon ako nag-check up. Buro doktor pala ito. Pumunta si doktor. O sino may high blood dyan. Yan. Tapos kaya may mga... So may mga gamot din yan, Doc? Yeah, mga maintenance meds, yung mga iba. No? Parang talo mo pa yung ano? No? Ano ba yung tawag dun? Yung mga rescuer? Parang talo mo pa yun. Kasi ikaw... Nandito lahat. The stethoscope, pang BP, pang mga first kit. Prescription pad, kompleto. So mahiwagang bag talaga ito. Ito mahiwagang bag. Nadala-dala ko na. Kung ikaw ngayon napagbigyan na isang bilang konsyal, dala mo pa rin yan? Yes, of course. Baka maleta na, Doc? Oo. Kasi Posible. Posible. Pahabang na-drive ka. Marami kaming plano balang araw. So sa sasakyan mo, Doc, hindi na ako matataka, no? Yes. Baka may stretcher pa sa sasakyan mo, wala naman. Wala naman. Wala pa. Pero sa sasakyan ko ngayon, meron akong yung yung tent na gano'n. Para pag may gusto mo mag-clinic. Pwedeng extend mo lang na gano'n. Parang camper. Camper. May pag gano'n siya, yung parang told na gano'n. Baka magulat ako, Doc, pag ikaw na naging konsehal sa lungsod ng Maynila, baka makita kita sa highway dyan sa may Espanya, nag-ano ka, ha? Tapos, at isa pa, meron akong ambulance. Meron akong ambulansya. Sarili? Private? Private. Oo. Galing. Meron na. Operational na. Marami na tayong natutulungan, kababayan. So, anong ginagawa nun everyday? Hindi, pag may tawag. Pag may emergency lang. Ang nakakaalam dyan, yung mga barangay captain, minsan, sila yung nilalapitan ng mga constituent o diretso minsan sa sa page, no? Galing. Actually, so 24/7 open yung number na yan? 2 months na, no? Iba na ongoing. Parang gusto ko yung tatay ito. Personal namin. Kailangan mo ba ng anak, Doc? Baka kailangan mo ng anak, Doc? Parang doktora ako sa'yo ko lalapit. Doktora ako lalapit. Usap tayo mga Doc. Di ba? So, again, a message for all the people of Sampaloc. Is District 4. Ang masasabi ko lang sa lahat na aking mga kadistrito dito, andito lang po ako, no, si Kuya Doc, na almost 2 years ko na po itong ginagawa na nagsiservisyo dito sa ating distrito. Ang inihahatid ko po sa ating lahat na kahit paano about medical services, no, na libre, lahat, pati gamot, no. Yun po, sana po. Sabihin mo una, thank you. Una, salamat. Thank you sa inyo lahat. Tapos... Go. Yeah, sorry. 24/7 yan. Hanggang 2 days yan interview. Okay lang yan. Kakat naman niya yan. Sige na. Ano? Message for all the people of Sampaloc. Thank you. No, sabi mo, thank you dahil nagtitiwala kayo. Lumalapit sa'yo. Hindi, message ko sa mga tao, yun nga, unang-una, thank you, no, sa lahat, no, ang tiwala ninyo sa akin, at bilang si Kuya Doc ay nandito lang po ako, no, sa gilid-gilid, no, tumutulong, no, at ganun din po ang aking mga medical services, no. Sana po sa mga susunod na mga panahon ay mas mapagbigyan niyo pa po ako, no, na magserbisyo po sa inyo. So as a official public servant ay mas mapapalawak ko pa po, no, ang aking mga programa, no, hindi lang po sa larangan ng medical, kundi yun nga, mga community services program sa ating mga kabataan at sa ating mga senior citizen. Ayan. So, alright. Mga kaibigan, mga Yormis peoples, ayan, especially po sa District 4,
ito po yung ating interview. Ayan, Doc, maraming salamat po sa inyong time, na super time. Tatatawa lang. Share na natin to. Yes. Try to visit po dito sa F4K Cafe. So, pag nagbubuk kayo, try to find F4K. Type mo lang, F4K. Lalabas naman. Yes. Kasi katabi nito is clothing shop. PKC. Same din, name. Kapatid ko yun. Okay. So, F4K Cafe, magkatabi-tabi lang to. Din kasi katabi ng clinic. Barangay 555. Barangay 555, Batanes, Sampaloc, Manila. Ano ba zona to? Zona? So, 55. Ayan. So, ayan. Kuya Doc Francis Almeron, thank you po sa inyong time. Ayan, mga kaibigan, narinig nyo po ang aming maritisan, kwentuhan. Kahit saan na kami umabot. Hindi pa kami umabot sa Mars. Nasa Manila pa rin kami. Tuloy-tuloy lang. At maraming salamat. Being your Miss Choice. God first. God first. Ingat po. Maraming salamat.